Naging produktibo ang state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Mas matatag na relasyon diplomatiko at bilyon-milyong pisong investment commitments na iuwi ng Pangulo. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Pinalakas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ugnayang Pilipinas-Japan sa pamamagitan ng formal na pag-angat ng ugnayan nito bilang comprehensive strategic partnership matapos ang pagpupulong niya kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanae. Pinagtibay rin nila ang kooperasyon sa ekonomiya, enerhiya, depensa, seguridad at maritime affairs. Kasama sa mga nilagdaang kasunduan ang avoidance of double taxation at pagpapalawak ng kooperasyon sa agrikultura, pangingisda, kalusugan at human resource development. Nagresulta rin ang state visit sa $3.4 billion o mahigit kumulang 210 billion pesos na halaga ng investment pledges mula sa mga pangunahing kumpanya sa Japan na lilikha ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. Sakop ng mga ito ang electronics, semiconductors, shipbuilding, renewable energy, logistics at digital industries. Dagdag pa rito ang nakuhang 56 billion pesos na potential investment mula sa Japanese business leaders para sa expansion ng mga operasyon at bagong joint ventures na inaasahan namang lilikha ng nasa mahigit 10,000 trabaho. It has been a very constructive and highly productive visit, considering that we were actually in Japan for just about 3 days, almost exactly. But yet in that little time, we were able to do a great deal. Nagkaroon din ng pambihirang pagkakataon ng Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos na makilala ang imperial family ng Japan sa isang state banquet. May personal ding interaksyon si Pangulong Marcos Jr. kay Emperor Naruhito. Nabigyan din si Pangulong Marcos Jr. ng pribilehiyo na magsalita sa National Diet ng Japan kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng maritime security, international law, bilateral cooperation, teknolohiya, AI, clean energy at digital innovation. Hindi rin nakalimutan ng Pangulo ang mga Pilipino sa Japan. Sa pagtitipon noong Martes, pinasalamatan niya ang mahigit 350,000 na overseas Filipino workers sa kanilang ambag sa iba't ibang sektor sa Japan. Bago ang state visit, pinangunahan ng Pangulo ang inspeksyon sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo na bahagi ng flood mitigation program sa Metro Manila. Binisita rin ng Presidente ang mga biktima ng sunog sa Delpan Sports Complex. Inatasan niya ang DSWD na tulungan ang mga apektadong pamilya. Pinanumpa rin ng Pangulo si dating Senador Francis Tolentino bilang Acting Secretary ng Labor Department bilang kapalit ni Bienvenido Laguesma na nagbitiw dahil sa kalusugan. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.